Isang grupo ng mga siyentipiko ang nais maabot ang pinakamataas na altitude sa mundo at magtala ng record, ngunit matapos silang maipit ng husto, napagtanto nilang wala ng pagkakataon na makabawi. Nagsisimula ang kwentong ito ng pakikipagsapalaran sa isang maliit na bayan sa London noong ika-19 na siglo. Sa gitna ng maraming tao, ipinakikilala tayo sa isang matapang at magandang babae na nagngangalang Amy, na madalas na binabagabag ng mga kakaibang pangitain. Ilang taon na ang nakalipas, namatay ang kanyang asawa sa isang aksidente na kinasasangkutan ng isang hot air balloon na nagdala sa kanya ng masyadong mataas, at pagkatapos mahulog mula sa taas na iyon, imposible ang kaligtasan. Simula noon, hindi na makatulog ng maayos si Amy, palaging binabagabag ng alaala. Binalaan siya ng kanyang kaibigan na hindi tamang panahon para magpaka-risk, pero matigas ang ulo ni Amy. Kung may gusto siya, gagawin niya ito kahit ano paman. Di nagtagal ay naging malinaw na naghahanda si Amy para sa isa pang paglalakbay sa hot air balloon, determinado na harapin ang kanyang mga takot at imahinasyon. Ang hindi niya alam ay malapit na siyang mapunta sa isang sitwasyon na sobrang isolated na walang makakatulong sa kanya. Sa gitna ng bayan, isang ingrandeng palabas ang ginaganap kung saan si James, isang siyentipiko, ay naghahanda ng kanyang lobo. Ang kanyang layunin ay umakyat ng mas mataas kaysa sa sinuman at basagin ang kasalukuyang world record upang makuha ang bagong titulo para sa kanyang sarili. Malalaking tao ang nagtipon upang masaksihan ang kaganapan. Itinuturing ito na parang isang pista dahil noong panahong iyon ang mga hot air balloon ay itinuturing na rurok ng teknolohiya sa paglipad. Maingat na sinuri ni James ang lobo, tinitiyak na handa ang lahat bago ang pag-alis. Lumapit ang isang kaibigan sa kanya, nagbabala na hindi matatag ang kondisyon ng panahon at hindi ito ang tamang sandali para subukan ang ganitong mapanganib na pag-akyat, ngunit pinaliwala ni James ang kanyang mga alalahanin, ipinagyayabang ang kanyang kaalaman at karanasan sa pag-survive sa mas mahirap na kondisyon. Ang kanilang pag-uusap ay naantala ng isang negosyante, ang may-ari ng lobo at tagapagtaguyod ng palabas, na iginiit na hindi maaaring kansilahin ang kaganapan dahil nag-invest siya ng maraming pera. Pinilit niya si James na magpatuloy, at pumayag si James, sinusuportahan siya habang lubusang binabaliwala ang mga babala ng kanyang kaibigan. Di nagtagal, dumating si Amy sa kaganapan, pinahanga ang mga tao sa kanyang akrobatika at alindog na nag-angat ng damdamin ng lahat. Ang kanyang presensya ay parehong nakakaaliw at nakaka-inspire, at tuwang-tuwa si James na kasama siya bilang kapareha sa paglalakbay. Magkasama, bumuo sila ng matibay na koponan, si James sa kanyang kaalaman sa agham at si Amy bilang bihasang piloto ng lobo. Ang kanilang misyon ay maabot ang record-breaking na taas at isulat ang kanilang mga pangalan sa kasaysayan. Dinala pa ni Amy ang kanyang maliit na aso sa kabila ng pagtutol ni James na maaaring maging panganib ito sa kalaunan. Tumanggi siyang makinig at sumakay sa lobo kasama ang hayop. Sa loob ng ilang sandali, nagsimula ang pag-angat ng lobo at ang masiglang sigawan ng mga tao ay umalingaw-ngaw na nagnais ng tagumpay sa kanilang matapang na pagtatangka na basagin ang world record. Habang patuloy na tumataas ang hot air balloon, biglang napansin ni Amy ang isang lalaki sa gitna ng mga tao sa ibaba. Mukhang pamilyar ito, pero binaliwala niya ito at nagtuon sa pagpapasaya sa mga manonood. Nakabitin sa mga lubid at gumagawa ng mapangahas na mga stunt sa ere, hindi niya pinalampas ang pagkakataon na mapahanga ang mga nanonood na nagche-cheer. Opisyal nang nagsimula ang kanilang paglalakbay na naglalayong basagin ang world record. Nakaupo sina Amy at James sa basket habang ang lobo ay patuloy na umaakyat pataas habang ang mga tao sa ibaba ay sumisigaw sa kasabikan. Alam na kung mababasag ang record, ang pangalan ng kanilang bayan ay magliliwanag sa kasaysayan. Abala si James sa kanyang mga kagamitang pangagham nang biglang hilingin ni Amy na iabot sa kanya ang aso. Naguluhan kung bakit gusto ni Amy ang aso sa ganoong taas. Nagatubili siya, nagbabala na maaaring delikado ito, pero nagpumilit si Amy hanggang sa tuluyang sumuko si James. Sa kanyang pagkagulat, inihagis ni Amy ang aso palabas ng lobo. Napasinghap ang mga tao sa takot, tiyak na mamamatay ang hayop, ngunit sa loob ng ilang sandali, bumukas ang isang parachute na nakakabit sa aso at ligtas itong bumaba. Pumutok ang kasiyahan ng mga manunood, namangha sa matapang na stunt ni Amy. Narealize din ni James na mas malikhain si Amy kaysa sa inaasahan niya, at malinaw na nauunawaan niya ang kahalagahan ng pagpapakita, lalo na't ang negosyanteng nag-sponsor sa kanila ay malaki ang puhunan. Doon nagsimula ang kanilang tunay na paglalakbay habang patuloy na umaakyat ang lobo. Sa loob ng ilang minuto, narating nila ang ilang libong talampakan, ang karaniwang taas kung saan lumilipad ang karamihan sa mga lobo, ngunit ang kanilang misyon ay pumunta sa mas mataas na altitude kung saan nagiging mahirap ang paghinga. Kapag naabot na nila ang kanilang world record, susubukan nilang bumaba. Si James, na nakatingin pababa mula sa taas na iyon, ay nawili sa kamanghamanghang tanawin. Ito ang kanyang unang tunay na pag-akyat sa ganitong taas, at siya ay labis na nasasabik. Ipinaalala ni Amy sa kanya na habang siya ay nag-enjoy sa mga tanawin, ang kanyang tungkulin ay panatilihing naaaliw at emosyonal na konektado ang mga manonood sa kanilang pakikipagsapalaran, isang bagay na ginagawa niya mula pa sa simula. Sumang-ayon si James, kinikilala na ang kasiyahan ng mga tao ay malaking bahagi ay dahil kay Amy, ngunit pinili niyang huwag nang makipagtalo, sa halip ay nilubog ang sarili sa kagandahan sa paligid niya. Para kay James, ito ay higit pa sa isang paglipad. Ito ay ang katuparan ng isang pangarap sa buong buhay. Mula pagkabata, nais niyang maging isang aeronaut, isang taong nag-i-explore sa kalangitan at nag-aaral ng mga kakaibang fenomena sa matataas na altitude. Nang tumingin siya pababa, nakita niya ang kanyang lumang universidad, ang mismong lugar kung saan siya nag-aral kasama ang kanyang matalik na kaibigan at unang nangarap na magtala ng mga rekord. Naalala niyang pinapanood ang isang mapagmalaking siyentipiko sa pamamagitan ng teleskopyo noon, ang lalaking minsang may hawak ng rekord para sa pinakamataas na paglipad ng lobo. Ipinangako ni James sa sarili na malalampasan niya ito balang araw. Pagkatapos ng maraming taon ng masusing pag-aaral at pananaliksik, ngayon na ang araw na iyon. Sa husay ni Amy bilang piloto, naniniwala si James na mananatiling ligtas ang kanilang misyon.
Ngunit sa lalong madaling panahon, haharapin nila ang isang katotohanan na hindi pa naranasan ng sinumang manlalakbay bago sila. Inanunsyo ni James na siya ay naghahanda para sa isang misyon upang basagin ang record para sa pinakamataas na altitude na naabot at sa daan, umaasa siyang makagawa ng isang makabagong tuklas tungkol sa mga pattern ng panahon. Lahat ay nakinig ng mabuti habang ipinaliwanag niya ang kanyang pananaliksik. Ayon sa kanyang mga pag-aaral, kapag naabot nila ang matinding taas, makakakuha sila ng sapat na impormasyon upang mahulan ang mga kondisyon ng panahon at mga pagbabago sa hinaharap. Sa isang paraan, ito ang pinakaunang konsepto ng pagtataya ng panahon dahil walang aparato noon na makapaghuhula ng klima sa hinaharap. Ipinresenta ni James ang kanyang teorya ng may kumpiyansa, determinado na patunayan ito, ngunit maraming nakatatandang aeronaut ang nagwalang bahala sa kanyang mga ideya bilang walang saysay at walang katuturan. Walang sumuporta sa kanya at nadama ni James ang panghihina ng loob. Gayunpaman, nangako siya na tatapusin ang kanyang pananaliksik anuman ang mangyari. Bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan sina James at Amy ay umabot na sa kamanghamanghang taas. Gamit ang kanyang mga instrumento, maingat na itinala ni James ang datos ng panahon at nagpadala ng mga update pabalik sa kanyang laboratorio sa tulong ng mga kalapati, determinado na gawing matagumpay ang kanyang pananaliksik. Si Amy ay nakatuon sa pagkontrol sa lobo at pagmamaniobra nito sa tamang direksyon habang patuloy si James sa kanyang mga sukat, ngunit bigla na lang bumilis ang lobo ng nakakatakot. Ang panahon ay naging laban sa kanila. Nagsimula ang malakas na ulan at marahas na hangin na humampas sa kanila mula sa lahat ng panig. Napakalakas ng mga bugso na halos mawalan ng kontrol si Amy sa lobo at ang mga bagay sa loob ng basket ay nagliliparan. Kahit sina Amy at James ay halos mahulog, pilit na nilabanan ni Amy na patatagin sila, ngunit napakalakas ng bagyo sa itaas na tila imposibleng makatakas. Nagkalat ang kagamitan, at sa gitna ng kaguluhan, natamaan ni James ang kanyang ulo at nawalan ng malay. Si Amy, halos hindi na makakapit, ay muntik nang mahulog mula sa basket pero nagawa niyang makakapit sa isang lubid. Ang kidlat ay kumislap ng marahas sa kalangitan, at ang isang tama na napakalapit sa lobo ay nagbanta na ito'y magliyab at patayin silang dalawa. Saktong oras, nagkamalay si James at hinawakan ang kamay ni Amy, hinila siya sa ligtas na lugar. Nagyakap silang dalawa sa isang sulok ng basket habang walang tigil ang pagbuhos ng ulan. Lalong naging mapanganib ang sitwasyon. Kung patuloy na mapupuno ng tubig ang basket ng lobo, ang bigat nito ay hihila sa kanila pababa na maaaring ikamatay nila. Ang tanging opsyon nila ay tila hindi lohikal pero malinaw. Sa halip na bumaba, kailangan nilang umakyat pa sa itaas ng mga ulap ng bagyo. Alam ni James na ang mga ulap ay umaabot lamang sa isang tiyak na antas ng atmosfera ng daigdig. Higit pa roon ay malinaw na kalangitan, at sa huli, ang gilid ng kalawakan mismo. Karaniwan, ang mga eroplano ay lumilipad sa ibaba ng mga ulap ng bagyo, hindi sa itaas ng mga ito. Ngunit sa desperadong sandaling ito, napagtanto ni James na ang pinakaligtas na daan ay pataas. Mabilis niyang inutusan si Amy na pakawalan ang mga sako ng buhangin upang maging mas magaan ang lobo. Magkasamang itinapon nila ang mga ito sa dagat at nagsimulang tumaas ng matarikang lobo. Dahan-dahan ngunit tiyak, umakyat sila sa ibabaw ng nagngangalit na bagyo. Ang kanilang nakita nang sila'y lumitaw ay nakabighani. Isang tanawing hindi nila kailanman naisip. Lumilipad sila sa dalisay na kalayaan, napapalibutan lamang ng walang katapusang mga ulap sa ibaba at kintong sikat ng araw sa itaas. Parang pumasok sila sa isang nakatagong mundo, isang hindi umiiral sa lupa. Si James at Amy ay labis na namangha sa tanawin, kumbinsido na hindi na nila muling mararanasan ang ganitong lugar. Matapos makaligtas sa bagyo, sinuri nila ang kanilang kagamitan, at gamit ang kanilang pinagsamang kaalaman, nagpatuloy sila patungo sa kanilang pinakahuling layunin. Kailangan pa nilang umakyat ng mas mataas upang masira ang pandaigdigang record sa mga altitude kung saan ang paghinga mismo ay nagiging mahira. Okulto at kung saan naghihintay ang tunay na panganib sa kanila. Sa ngayon, ninanamnam nila ang sandali. Sumigaw si James sa malawak na katahimikan, inilalabas ang kanyang mga pagkabigo sa mundo sa ibaba. Alam na walang makakarinig sa kanya doon sa itaas. Napapaligiran ng walang katapusang ulap at bukas na kalangitan. Sumali si Amy, sumisigaw din, at pareho nilang naramdaman ang malalim na ginhawa. Di nagtagal, isang kawan ng mga paru-paro ang dumaan sa kanila sa kalagitnaan ng himpapawid, isang tanawin na napakaganda na iniwan silang walang masabi. Ang makakita ng ganoong kagandahan sa bukas na kalangitan ay lampas sa imahinasyon. Sa unang pagkakataon, komportable si Amy kay James at nagsimulang magbukas tungkol sa kanyang nakaraan. Inminya na siya ay patuloy na binabagabag ng mga pangitain ng kanyang yumaong asawa na namatay sa isang katulad na misyon, nahulog mula sa mataas na lugar. Ang kanyang trahedyang wakas ay nag-iwan ng sugat sa kanya at madalas niyang natatagpuan ang sarili na nalulunod sa mga alaala na iyon. Bumalik ang isip niya sa mga buwan bago ang misyong ito nang dumalo siya sa isang party kasama ang kaibigan. Doon niya nakilala si James, na alam na ang kanyang kakayahan bilang isang mahusay na piloto. Ibinahagi niya ang kanyang ambisyon na maging isang kilalang aeronaut at basagin ang altitude record, ngunit inamin niyang hindi niya ito magagawa nang wala siya. Nag-alinlangan si Amy, iniisip ang pera at ang pagkilala, at sa wakas ay pumayag na tumulong. Ngayon, sa kasalukuyan, habang papalapit sila sa taas na magtatala ng record, natagpuan ni Amy ang sarili na mas nagbubukas kay James kaysa sa iba pa. Ibinabahagi ang kwento ng kanyang asawa ng detalyado. Si James ang unang tao na pinagkatiwalaan niya ng sapat para pag-usapan ito. Ngunit habang pinapanood nila ang mga paru-paro na naglalaho sa malayo, bumagsak si Amy sa mas madilim na kalagayan ng pag-iisip, muling pinahihirapan ng mga nakakabagabag na bisyon. Naalala niya ang isang pagkakataon na diretsahan niyang sinabi kay James na hindi niya kayang ituloy ang misyon, na wala na siyang lakas matapos ang masakit na pagkamatay ng kanyang asawa. Si James ay labis na nasaktan, lalo na pagkatapos ng masusing paghahanda, ngunit tumanggi siyang sumuko. Pumunta pa siya sa isang nakatatandang aeronaut para humingi ng tulong, ngunit siya ay tinanggihan. Tinukso siya ng lalaki, sinasabing hindi kailanman makakaligtas si James sa taas na iyon at malinaw na ayaw niyang mabasag ang sarili niyang record, ngunit hindi kailanman nagbago ang determinasyon ni James.
Sa kasalukuyan, sa wakas ay naabot nina James at Amy ang kanilang pinaglaban mula pa noon. Nalampasan nila ang world record na altitude. Ito ang pinakamatagumpay na sandali ng kanilang buhay, ang bunga ng mga taon ng paghahanda. Agad na idokumento ni James ang tagumpay at ipinadala ang mga detalye sa kanyang mga kasamahan, tinitiyak na may patunay na magkasama nilang ginawa ang kasaysayan. Pareho nilang mukha ay nagniningning sa kasiyahan habang patuloy na umuusad, ngunit biglang naramdaman ni Amy na lumalamig ang hangin at mabilis na bumababa ang temperatura. Agad niyang sinabi kay James na dapat na silang magsimulang bumaba pero iginiit ni James na kung aakyat pa sila, makakapagtala sila ng bagong world record na hindi kayang talunin ng sinuman sa loob ng maraming taon. Nainis si Amy sa kanya, pinaalalahanan siya na nasa panganib ang kanilang mga buhay, pero nakumbinsi pa rin siya ni James na umakyat ng kaunti pa. Kung makakabalik man sila ng buhay o hindi ay malalaman nila sa lalong madaling panahon. Mas maaga, nang tumanggi si Amy na sumama kay James, lumapit ang kanyang matalik na kaibigan at nakiusap na sumama siya kay James sa misyong ito. Ipinaliwanag niya na ang pagbasag ng world record ay palaging pangarap ni James at nais niyang maging isang mahusay na aeronaut. Upang protektahan ang pangarap na iyon, kailangan ni Amy na tulungan siya. Sa katunayan, nakiusap ang kaibigan ni James na gawin niya ang lahat ng makakaya para matupad ang pangarap ni James. Malalim na nag-isip si Amy tungkol dito at naging emosyonal dahil ang yumaong asawa niya ay minsan ding nagkaroon ng parehong pangarap na maabot ang pinakamataas na altitude at magtala ng world record. Sa kasamaang palad, hindi kailanman nagawa ng kanyang asawa na makamit ito. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay nagpasya si Amy na suportahan si James at tulungan siyang tapusin ang kanyang misyon. Iyon ang dahilan kung bakit kasama niya siya ngayon at magkasama na nilang nabasag ang record. Ayon sa plano, dapat na silang nagsimulang bumaba pero gusto ni James na pumunta pa ng mas mataas para ang kanyang record ay manatiling hindi matatalo magpakailanman. Napansin ni Amy, gayunpaman, na sa altitude na ito ay bumaba ng husto ang antas ng oxygen at ang lamig ay naging sobrang tindi na nagkakaroon na ng yelo sa kanilang mga katawan. Patuloy niyang hinihimok si James na bumaba, binabalaan siya na sa taas na ito ay maaari silang magyelo hanggang mamatay at kung mahulog sila, imposible ang kaligtasan. Ngunit gusto pang itulak ni James, kaya nagsimula siyang magtapon ng mas maraming bigat mula sa lobo para mas mabilis itong tumaas. Sinubukan ni Amy na pigilan siya, ngunit tila nawalan na ng katinuan si James. Ang antas ng oxygen ay bumaba na sa mapanganib na level, ngunit tumanggi si Amy na mamatay sila sa ganitong paraan. Determinado siyang iligtas sila, isinugal niya ang sariling buhay at nagsimulang umakyat sa gilid ng malaking lobo. Ang mga lubid ay nababalutan ng makapal na yelo at ang kanyang mga kamay ay mahina at nanginginig sa pagod, ngunit hindi siya tumigil. Sa pamamagitan ng matinding determinasyon, hinila niya ang sarili pataas hanggang sa wakas ay marating niya ang pinakatuktok. Doon ay paulit-ulit niyang hinampas ang nagyayelong gitnang panel, pinasag ang mga patong ng yelo hanggang sa makontrol niya ang mga lubid at mapatatag ang lobo. Bagamat nagtagumpay siya, naubos ang lahat ng kanyang lakas sa pagsisikap at nawalan siya ng malay doon mismo. Ilang minuto siyang nakahiga ng hindi gumagalaw, ngunit pagkatapos ay nagsimulang dumulas ang kanyang katawan. Bigla siyang nahulog mula sa nakakatakot na taas na iyon. Desperado niyang sinubukang hawakan ang mga lubid ng lobo, ngunit masyadong madulas ang yelo para mahawakan ito at patuloy siyang bumagsak pababa. Noong tinatiyak na ang kanyang pagbagsak sa kamatayan, nalaman na sa kanyang huling desperadong pagsisikap, itinali niya ang sarili sa isa sa mga lubid. Ngayon, siya ay nakabitin libu-libong talampakan sa ere, walang magawa na umiindayog sa ilalim ng lobo. Sa pagtipon ng kaunting lakas na natitira, nagawa ni Amy na iswing ang sarili palapit para mahawakan ang gilid ng basket at sa wakas ay makabalik sa loob. Doon, nakita niya si James na nakahandusay, walang malay at hindi tumutugon. Bagamat balisa ngunit determinado, idinikit ni Amy ang sarili sa kanya, niyayakap ang malamig niyang katawan upang ibahagi ang kanyang init. Pagkatapos ng ilang tensyonadong sandali, huminga si James at iminulat ang kanyang mga mata. Nawalan na si Amy ng asawa sa isang trahedya na ganito at tumanggi siyang hayaang mamatay si James na mabilis na naging mahalaga sa kanya sa parehong paraan. Samantala, dahil niluwagan ni Amy ang mga lubid sa itaas, nagsimulang bumaba ng tuloy-tuloy ang lobo, ibinababa sila sa mas ligtas na taas. Ngayon ay wala na sila sa ilang libong talampakan mula sa lupa at sa isang sandali, pareho silang naniwala na maaari silang makaligtas sa pagsubok na ito. Ngunit habang narating nila ang taas na iyon, muling naganap ang sakuna. Ang mga lubid ng kanilang basket ay nagsimulang magputol-putol sa ilalim ng strain. Ang lobo ay biglang umalog ng malakas at sa loob ng ilang segundo, sila ay bumabagsak pababa sa nakakatakot na bilis. Ang pagbangga sa ibaba ay tiyak na papatay sa kanilang dalawa. Mabilis na naintindihan ni James ang nangyayari at walang oras na dapat sayangin, sumigaw siya kay Amy na kailangan nilang lumipat sa ibang antas. Ang kanyang plano ay desperado pero simple, kung iiwanan nila ang basket at babawasan ang bigat, maaaring bumagal ang bilis ng lobo. Walang pag-aalinlangan, nagsimula silang umakyat pataas sa mga nagyayelong lubid. Ang mga lubid ay basa, madulas, at sobrang lamig na halos imposibleng makakapit, ngunit pinilit nila ang kanilang sarili pataas sa pamamagitan ng purong determinasyon. Ang mga braso ni Amy ay nag-aapoy sa sakit at ang mga kamay ni James ay dumudugo mula sa mga hiwa ng lubid, ngunit hindi sila tumigil. Sa wakas, narating ni James ang punto ng koneksyon at gamit ang lahat ng lakas, pinutol ang basket. Sa isang sandali, naniwala silang pareho na ang gawaing ito ay magliligtas sa kanilang buhay. Ngunit sa kanilang pagkasindak, kabaligtaran ang nangyari. Nang matanggal ang basket, nawala sa lobo ang pampatatag na bigat nito. Sa halip na bumagal, nagsimula itong bumagsak pababa ng doble ang bilis. Umugong ang hangin sa paligid nila habang ang mundo sa ibaba ay papalapit ng mabilis, tiyak na magtatapos sa kanilang buhay sa isang marahas na pagbagsak.
Lumusong ang puso ni Amy. Alam niya ang agham sa likod nito. Kung walang counterweight ng basket, ang lobo ay wala kundi isang walang silbing shell. Sa bilis na ito, walang makakaligtas. Napagtanto ito, ginawa ni Amy ang pinakamasakit na desisyon ng kanyang buhay. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang iniisip ang kanyang yumaong asawa. Hindi niya kayang hayaang matulad si James sa parehong kapalaran. Pabulong na nagpaalam siya, nanginginig ang boses, habang naghahanda na isakripisyo ang sarili, balak tumalon, at kahit papaano ay bigyan si James ng pagkakataong makakapit. Pero bago pa man siya makabitaw, hinawakan ni James ang kanyang pulso ng buong lakas. Ang kanyang boses, bagaman mahina, ay matatag. Hindi ngayon, Amy. Pareho tayong mabubuhay, o wala sa atin ang mabubuhay. Sa desperadong sandaling iyon, nagkaroon ng isang huling matapang na ideya si James. Sa halip na sumuko, gagawin niyang isang higanting parachute ang lobo mismo. Mabilis na kumilos, sinimulan niyang itali ang mga lubid, itinali ang mga bahagi ng tela ng lobo upang lumikha ng paghatak. Pagkatapos, gamit ang isang maliit na kutsilyo, maingat niyang ginupit ang mga ibabang tahi ng lobo, pinapahintulutan ang kontroladong paglabas ng hangin. Ang lobo ay bumaluktot, umunat, at nagsimulang humuli ng hangin sa bagong paraan. Dahan-dahan, sa hindi ka panipaniwala, ang kanilang nakamamatay na pagbulusok ay naging isang pagdulas. Ang lobo ay naging isang malaking parachute. Ang bilis ay naging matatag. Ang malakas na ugong ay humina. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang oras, naramdaman ni Amy na bumalik ang pag-asa. Bumaba pa rin sila ng mabilis, ngunit hindi na sa bilis na tiyak na kamatayan. Sa pamamagitan ng makakapal na ulap, nakita nila ang malawak na kalawakan ng berde sa ibaba, isang kagubatan. Tumibok ang kanilang mga puso habang papalapit ng papalapit ang lupa, hanggang sa wakas, sa lakas na yumanig sa buto, bumagsak sila sa mga tuktok ng puno. Pumutok yung mga sanga, nagkapira-piraso ang kahoy, at parehong sila'y malakas na bumagsak sa mga nagkakabuhol na lubid. Ang sakit ay dumaloy sa kanilang mga katawan, puno ng gasgas at pasa, ngunit nang huminto na ang mundo, sila ay buhay. Habang humihingal, tiningnan ni Amy si James, at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang bangungot, pareho silang natawa, mahina, basag na tawa, ngunit puno ng ginhawa. Sa kabila ng lahat ng balakid, sila ay nakaligtas. Ilang araw ang lumipas, nakatayo si James sa harap ng kanyang mga nakatataas, ipinapakita ang kanyang pananaliksik at ikinukuwento ang kanilang imposibleng kaligtasan. Tahimik ang silid sa pagkamangha, ang kanilang nagawa ay hindi lamang agham, ito ay kasaysayan. Ang mga pangalan ni James at Amy ay nakaukit sa mga talaan, kinilala bilang mga tagapanguna na bumasag sa imposibleng hadlang at nabuhay upang ikwento ang kanilang karanasan. At sa huling eksena, makikita natin sina James at Amy na muling naghahanda para sa isa pang mapangahas na ekspedisyon. Ngayon, magkasama, mas matatag kaysa dati, na may hindi matitinag na tiwalang nabuo sa kalangitan. Hindi dito nagtatapos ang kanilang kwento, ito pa lamang ang simula.